na sa Nagoya Station. Tignan nyo yung vibe, ang ganda. Manaka IC card yung meron dito. Kapag ka ganito, is maghikap kayo ng ilang beses mawala yan. Di ba ang ganda? Grabe, ang taas natin. Bumababa siya hanggang 2.7, okay? Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon, nabasa niyo naman sa title, for the first time, pupunta po tayo sa Nagoya, Japan! So, actually, hinihinaan ko yung boses ko, but naka-mic naman tayo, so medyo malakas dahil andito na po ngayon tayo sa PAGS, sa lounge, and iniintay lang natin yung flight natin. So, ngayon po is 6:05 AM and 6:50 tayo pupunta doon sa boarding gate dahil ang flight natin is 7:35 AM. So, actually, alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo na kahapon lang ay kauuwi lang natin galing Myanmar na may layover sa Bangkok, Thailand. And first of all, gusto ko muna sabihin yung mga requirements. Siyempre, kailangan nyo magbayad ng Philippine Travel Tax. Though, sa sitwasyon natin, since kauuwi lang natin, at guys, alam nyo, tayo, less than 24 hours lang yung stay natin dito sa Pilipinas because of kauuwi nga lang natin from Myanmar and Bangkok, tayo po ay naka-exempt sa Philippine Travel Tax or hindi natin kinakailangan na magbayad ng 1,620. So, for that thing naman, if ever po kung kayo frequent traveler like me, then kakadating nyo lang o kalalan nyo lang sa Pilipinas tapos aalis agad kayo na hindi lalagpas ng 24 hours yung stay nyo sa Pilipinas, pwede po kayo magpa-exempt, okay? So basically, ang kailangan nyo lang gawin is kapag ka nasa travel tax counter, sabihin nyo ganon, magpapa-exempt po ako, less than 24 hours pa lang po ako dito sa Pilipinas. Then, all you need to present is yung boarding pass nyo noong recent flight nyo, yung previous flight, and also yung itinerary, flight itinerary ng current flight nyo, and yung previous flight din, okay? So basically, isang travel hack yun na gusto kong i-share sa inyo. Number 2, yung mga basic requirements aside from Philippine Travel Tax. Number 1, kinakailangan nyo po ng e-travel. So yung e-travel, yung link ilalagay ko sa description. And next naman is Visit Japan web. So, since pandemic, merong ganito. So, ilalagay nyo lang doon yung mga info kung hanggang kailan kayo sa Japan, saan kayo mag-i-stay, hotel, ganyan. Kung wala ba kayong dalang mga gold or kahit ano pa mga commercial items, ganyan. So, basically, no lang, ganyan. And meron dong QR code. So, yung QR code is ipepresent nyo sa customs and immigration sa Japan. Okay? Again, all the links nasa baba. So, Ivan, ano pa yung mga ibang requirements? Siyempre, kailangan meron kayong valid na Japan tourist visa. Tapos, guys, siyempre, kailangan din meron kayong round trip na confirmed booking ng flights kung turista kayo kasi baka hanapin sa inyo ng immigration and confirmed hotel booking. And mag-ready na rin kayo ng flight tuloy, ng sample itinerary nyo sa Japan para just in case lang naman natanungin sa inyo, lalo na kung first time traveler kayo or baka lang matapat kayo sa immigration na medyo matanong, mas maganda ng handa na po, okay? So ako, ang ginagawa ko personally before is inilalagay ko lang sa notes lang sa cellphone. Then pagka if ever natanungin, papakita ko lang, andun na lahat sa notes, yung flight itinerary, yung hotel booking, yung sample itinerary, ganyan. Ultimo yung mga voucher code ng mga tours nakalagay din doon sa atin, okay? So yun lang naman siya. So ang pagpunta po natin dito sa series na to sa Japan, first time to. Actually, ang tagal-tagal na natin siyang gustong gawin, itong Nagoya leg, kasi usually ang ginagawa natin kapag ka nagja-Japan, Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sapporo, ganyan yung mga ibang lugar, but now first time sa Nagoya. And ang entry natin, Nagoya po, then ang exit naman natin is Tokyo. So sa Tokyo tayo mag-e-exit because of, parang na-miss ko lang din yung Tokyo at gusto din natin na i-maximize yung trip natin habang winter pa. Alam nyo yun? Ano nga medyo tight na nga talaga yung schedule natin kasi yung next trip natin, lalabas tayo ng Asia. Panoorin nyo na lang kung saan yan, abangan nyo. Pero parang gusto ko nga sana isingit yung Aomori na lugar or gusto ko ding isingit yung Sapporo. Parang gusto ko kasi talaga yung winter. Alam niyo yan guys, super favorite natin yung winter kaya lang hindi talaga kaya ng schedule. Sabi ko, parang deserve ni Nagoya na ma-explore natin ng todo-todo kasi first time natin. And si Tokyo naman, gusto ko talaga siyang puntahan na doon tayo mag-e-exit kasi namimiss ko din. And also, may mga gusto din tayong i-explore doon na hindi pa natin napupuntahan. Okay? So, yun lang guys. Update ko na lang kayo later kung ano
yung mga gagawin natin at kung saan yung hotel. Wait, dito ko na rin sasabihin to kasi baka mamaya makalimutan ko pa. So ilalagay ko po yung link nito sa description ha. So meron po tayong eSIM na in-avail. So basically unlimited siya, good for 10 days. So ito po yung ating eSIM na in-avail sa Klook. So yung link nasa description. So basically yung 10 days is 1,239 pesos. Ayan, nakikita nyo ba sa screen? But meron tayong discount because of, meron tayong Klook Cash na tinatawag or dahil madalas na mag-book kay Klook. So, naka-discount tayo. So, 1,221 pesos lang yung pinayaran natin. And also, share ko din sa inyo yung ating booking ng flight. So, tayo po ay nag-book sa trip.com. Alam niyo yan, matagal ko nang sinasabi sa inyo usually na sa trip.com tayo nagbo-book ng flight because of, para hindi na tayo input sa mga website ng mga flight details natin, yung name, passport, credit card, ganyan. So, doon na tayo lagi nagbo-book. And alam niyo yan, even before. So, basically, ang flight po natin is February 21, Manila to Nagoya. So, ang flight natin 7:35 AM yan. Then, ang pa-exit naman natin, which is sa Tokyo, naman siya, March 1 naman siya. Tokyo Narita International Airport Terminal 1, 6:05 naman siya. Ilalagay ko dito yung details dito sa screen. And guys, ang presyo ng ating ticket is 37,466 pesos. Okay, so ngayon pa lang gusto ko sabihin sa inyo na hindi siya kamurahan, opo. Kasi hindi sale nung binili natin. Nung nag-book tayo, sabi ko, okay, gusto nating mag-Japan, ganyan. Kasi to be honest, wini-weigh kung mabuti kung saan tayo pupunta. Kung kasama kayo sa broadcast channel, lalagay ko din dito yung broadcast channel. Yan. Mag-join kayo guys please para updated kayo lagi sa mga ganaps natin. So dyan po ako nagpapag-giveaway. Also dyan ako minsan nagla-live, exclusive live sa mga broadcast channel members. So yung link din ng broadcast channel lalagay ko sa ibaba. So basically, nagtanong ako dyan, saan ba magandang magpunta? Kasi itong date na to, naka-block na siya. Pero hindi pa ako sure kung magja-Japan tayo or magta-Taiwan. Kung Taiwan, sabi kong ganun, gusto ko explore yung Taichung tayo, i-explore natin. Though, mas pinili ko yung Nagoya since ito yung first time natin. And doon kasi napunta tayo few times. So, yun siya. Kaya, yun ang flight natin, okay? Yun ang presyo, 37,466. And yung baggage naman yan is 23 kilos papunta at pauwi, okay? So, yun lang. Complete details na to. Lahat ng sinabi natin dito sa first few minutes ng vlog. Guys, share ko lang sa inyo. Nakikita niyo yan. Alam nyo, nakwento ko na to before. Alam nyo ba, super favorite ko itong NAIA Terminal 1. Like, one of the few reasons kung bakit siya super favorite. Kasi guys, alam nyo, ang onti guys dito ng tao kumpara sa Terminal 3. Tapos next naman, napakabilis na immigration at security line. Yung tipong before, kapag nakasanayan ko kasi personally tayo, di ba, pagka nakikita niya sa mga vlogs, usually sa mga episode 1, sinasabi ko lagi 4 hours before, ganyan. And minsan 5. Alam niyo dito sa Terminal 1, kahit 3 hours nga ata, ang bilis-bilis, ganung level. So share ko lang. And tingnan niyo kapag ka morning, ang ganda ng sunrise view. Diba? Share ko lang sa inyo. Okay guys, nakababa na tayo sa aeroplano. Nandito na ngayon tayo sa airport. Guys, touchdown Chubu International Airport. Grabe, nahihiya ako magsalita. Parang feeling ko ang tagal natin hindi nag-vlog nung isang araw lang. Guys, ang bilis. Bigla akong pinutol yung vlog, di ba napansin nyo? Kasi after nung mismong walkway or paglabas dun sa tube, andun na agad tayo sa immigration. Ganun kaliit yung immigration nila dito or baka dun lang tayo natapat sa pintuan na malapit sa sa immigration. So ito yung itsura ng baggage belt area. And, syempre, punta muna tayo sa toilet.
Dahil na-miss din natin ang Japanese style toilet. So guys, nakalabas na ngayon tayo at nandito na ngayon tayo sa arrivals hall. And yung itsura dyan, may mga toilet and also may information desk. And dito sa left side, paglabas natin, is andito po yung area kung saan papunta yung train. Papunta sa train, bus, taxi, high-speed boat, and also Flight of Dreams. Yan po yung sikat na parang museum dito and also may mga kainan dyan. And dyan din papunta yung Terminal 2 and yung Aichi Sky Expo. So, dito naman sa side here, meron ditong ATM. Pwede kayo mag-withdraw. So, merong Aeon Bank and also 7-Eleven Bank. Usually sa 7-Eleven Bank tayo nag-withdraw. Diyan. Though may cash pa tayo, kaya hindi pa tayo mag-withdraw muna. And if ever kung gusto niyo mag-rent a car, tapos dito, ay may kainan. Ryuka. Central Japan Travel Center and the Subway. Diba? Dito na talaga tayo sa Japan! We're back! Ang masaya guys dito is first time natin dito sa Nagoya! Yay! Let's go sa Terminal 2. Actually, Flight of Dreams muna. Kasi hindi naman tayo dito mag-e-exit, so hindi natin mapupuntahan siya pag pauwi. And yung Flight of Dreams, may malaki dong eroplano na I'm so excited na i-share sa inyo kasi nakikita ko lang siya sa vlogs. And additional fun fact, alam niyo po ba na itong Nagoya, ito ang heart of Central Europe tuloy, Central Japan? Central Hotel. Ano pa? Dito mga shuttle. Tignan nyo, Access Plaza, information. Dito tayo sasakay, papunta sa city. Sa may Tetsu line. Doon later yan. Mamaya tayo dyan. And bumili na rin tayo ng tickets dyan online. Yung link ilalagay ko sa description if ever you want to. So dito guys sa side na to, tayo pupunta. So pupunta yung Hotel Toyoko Inn, 4 Points by Sheraton, Comfort Hotel. Tapos Terminal 22 and Flight of Dreams. Dyan tayo. In fairness, nafe-feel ko guys ang magandang klima dito sa Japan. So ito yung mga restaurant sa Terminal 2. Hindi tayo aware kung ano yung mga brand na yan. Standard Coffee by Royal. Dito sa Flight of Dreams, yung mga restaurants and shops. May Starbs, merong Sora, may Seattle Fish Market, Fujiyama, yan, Lawson. Tapos ito may mga luxury flight park yan. Diyan tayo pupunta. That's what we want to visit. Ayan, Kids Park and Museum, first floor. Dito lang yan. Okay, so lakad-lakad lang tayo dito. Punta muna tayo dyan. Opo. Samantalahin nyo to guys ha. Make sure kapag pupunta kayo dito sa Nagoya, unahin nyo na muna to bago kayo mag-exit. So, I think, aside from pag nag-land kayo, mag-alat, ano yan, biglang gumaganon ha. Mag-alat kayo siguro ng 2 hours minimum dito. Medyo malayo-layo din pala, no? Ayan. So guys, alam nyo, medyo binubugbog ako ng konsensya ko ngayon. Kasi share ko lang sa inyo. Kanina kasi doon sa immigration, baggage belt and security check area. Yung sa meron dong area na nakalagay na bawal kasi yung picture. So, meron tayong viewer na lumapit sa atin. Tapos, sinabi ko, mamaya na lang po sa labas na lang po tayo mag-picture. Ganito talaga ito ko. Bawal po kasi ata mag-picture dito, baka mapagalitan tayo. So, yun yung sinagot ko. And, hindi ko na sila nakita. So if ever kuya, kayo pong dalawang kuya, kung nanonood po kayo ngayon, pasensya na po, grabe yung conscience ko ngayon, masyado akong binubugbog, ganung level. Kasi nun lang ako nagganon guys, kasi nasa immigration kasi, nasa security check na part, so nahiya ako baka mapagalitan kasi, tapos dahil pa sa akin, di ba? So yun, pag nakita ko kayo, go, mag-TikTok pa tayo. Guys, alam nyo, sakto lang yung lamig dito. Ang sarap. And chinek ko, sunny naman siya, pero 10 degrees Celsius. Diba? And I'm sure naman sa Shirakawa-go area, sa Takayama, may snow naman doon. Nakikita na natin yung Flight of Dreams. Ayan siya guys. Grabe ha, nararamdaman ko yung heater na naman. So, libre lang siya. Wala siyang bayad. Admission free. Let's go in. Ayun yung airport. Ano sa side dyan? Welcome guys sa Flight of Dreams! I think bumaba na muna tayo sa first floor para matapos na natin siyang ikutin. 3 naman yung makikita doon. Ito lang naman mahalaga sa atin. Hindi ko alam kasi kung itong flight simulator na ito may bayad or what eh.
Let's check. Ay, ang ganda. Tignan nyo yung vibe. Ang ganda. The Pike Brewing Restaurant and Craft Beer Bar. Dito ba? Tama ba? Dito yung pababa. Ayun. Ang laki ng aeroplano. Ayan siya. So guys, pwede din kayong kumain dito at umupo-upo if ever kung gusto nyo. Ayan siya. Ito yung view. O, diba? Super iba yung vibe. Balang tayo sa first floor. Tingin ko kasi mas maganda kapag sa first floor tayo nagpicture. Ah, okay. So itong luxury flight, yung 787 simulator, dito siya. And may bayad nga. Tulad ng sinabi ko. So, ang bayad guys, simulator piloting experience, 15 to 90 minutes. So, recommended courses as noted above, 22,550 yen, 60 minutes. And picture lang, photography only, 1,320 yen. 5 minutes naman siya. Ayan siya. Ah, meron ding mas mura. 20 minutes siya. For kids lang eh. Ito, I think ito, 15,400. Yan, 30 minutes for adults. Ito naman siya. I think sa loob yun, kaya hindi natin makikita. Ito, bentahan ng mga ng mga merch nila. This one, Boeing 737-300. Ayan! And guys, ang ganda. Look! Wow! Okay, so since ito yung pinunta natin dito, mag-picture na muna tayo. And again, gamitin natin ang 0.5. O, diba? Nakakita kayo ng one-on-one tutorial kung paano tayo nagpipicture yung mga pinapost sa social media. Ganun lang po siya kadali. Okay? So, nice. Ang ganda. So, guys, just in case kung yung iba sa inyo nagtataka ba't may aeroplano dito, ito po kasing Flight of Dreams, isa siyang aviation team na facility na kung saan, ayan yung first Boeing 787 Dreamliner ever produced. So, ito po yung prototype ZA001. Makikita nyo siya pag malapit kayo. This one. Ayan yung code. Ayan. So guys, libre yan if ever you want to enter. So wait for all group members before lining up. The tour is limited to the cockpit only. You can view it through the glass and bawal ang pagkain at inumin. Ayan siya. Though hindi na tayo aakyat, malapitan lang natin siya ay super important na sa atin at mahalaga. Tingnan nyo mo, may mga nagsulat doon sa loob. So, siguro yan yung mga aircraft mechanics. Ayan ah. Hindi ko pa naman itatouch ko yung gulong pero nakalagay, no touching the aircraft. So, bawal. We're back na guys dito. So, sumakay na tayo dito sa Meitetsu Line papunta sa Nagoya Station. So, ito guys yung binili natin. 367 pesos. Meitetsu Chubo Centrair Airport Express ticket. So, ganyan siya. And ito yung pinaka-digital voucher. And kiklik yung link nito para magamit. Okay? Bali yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para easy access nyo ding mapindot at makabili na rin kayo ng ticket if ever kung magpupunta kayo dito. Ayun guys, so ito na yung ating QR code. And itatouch lang natin dito. Papunta na yun sa Nagoya. Ayan, dito guys yung QR code sa side na to. Tingnan natin. Teka, zoom natin. Ayan. Wow! We're here! So guys, yung nabili natin is hindi siya special car eh. So basically ito, special car dyan sa track 1. 1407 siya. So sa platform 3 tayo. So kahit saan tayo umupo, pwede. Ito siya guys, 1417. So 2:17 PM pa siya. And track 3. Again track 3, track 2, and track 1. Always be mindful. Andito tayo guys, ito yung central airport nila. So, Meitetsu Nagoya, 14:54. By that time tayo makakarating doon. So, sakay na tayo. Ayan. May waiting area here. Pero kahit di na tayo maganyan, okay lang naman. So, tignan nyo yung nakalagay dito. Limited Express Cars 1 and 2 have reserved seats. So, since wala tayo, dun tayo sa car 3 to 6. Tara na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Ang random naman ay, ba't bigla kang kumanta ng sineskwela? So, makikita natin dito yung car number. Ito car number 3. So, wag tayo. Dun tayo sa mga bandang dulo para naman hindi crowded. Ang tagal pa kasi guys, umupo na muna tayo. May upuan naman dito.
Guys, touchdown! We're here na sa Nagoya Station. Ayan, ibinaba na tayo dito. Ngayon, ang ating gagawin is hahanapin naman natin yung train line papunta naman doon sa ating hotel. Ito kasi yung hotel natin, Travel Lodge Nagoya Sakae. So, iniisip ko kung saan tayo dadaan, kung dito sa kung saan tayo sasakay, I mean, sa Higashiyama Line ba or sa Sakuradori. Pagka kasi Sakuradori, pwede tayong bumaba sa Hisayao Dori or itong mismo Sakae. Ito yun eh. Ito yung sikat na train station naman. So, what do you think? Pero mas malapit to yung Fushimi Station eh, oh. Pero sige, doon na lang tayo sa mas malapit. So, 20 minutes lang siya. Ayan naman yung legend, oh. Doon tayo sa Central Gates. Then, ayun, Subway Higashiyama Line. Yan yung yellow line here. Tignan nyo, dito yung truck nung kanina. Yung sa may Tetsu line. Ayun, oh, may Tetsu Nagoya. Feels good to be back, guys, talaga dito sa Japan. Huling punta natin dito, Creator First, sa Klook. Malamig ba yun? Hindi! Super init! Ayan, so mag-load na muna tayo. So mag-exit na tayo, guys. Dito lang natin itatapat yung ating QR code. So in use, okay. Zoom natin. Then, taran! Yan na. Ganun lang kadali. Nakalabas na tayo. At ayan na nga po. Nagsisimula na nga po tayo sa mga hagdan lang. At bubulhati ng ating maleta. Yan guys. Dito tayo sa Higashiyama Line for Fushimi, Sakae, and Fujigaoka. Mag-reload na muna tayo ng Ikoka card natin dito para sure, no? Ayan guys. So dito tayo sa machine. English. So, IC card. Wait lang. Yung IC card natin. Ikoka. Papasok lang natin dito. Ayan siya. So, magre-recharge lang tayo. Ayan. Recharge. So, 2,000. Papasok yung notes here. Meron pala 596. Ito pang isa. Ayan. So, may 2,000 tayo. 2,500 na in total. Okay. So, ayun na siya. Receipt. And also, guys, if ever, kung gusto niyo yung new IC card, Manaka IC card yung meron dito. But, okay na din naman yung Ikoka. Maganda na itong gamitin. Nagagamit na natin to sa... ito pala. Ito, guys, is na-try na natin sa Fukuoka, sa Sapporo, sa Tokyo, sa Osaka, sa Kyoto, lahat. Okay? So far. Dito tayo, guys. Higashiyama Line. Dito. Sige. Wait, ito IC. Yehey! Yun nga lang, hindi kasi natin na-setting sa Google Maps yung ano eh, na yung lalabas na mga ruta, merong lift. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano. Nandito na ngayon tayo guys sa Fushimi Station, then lalabas tayo sa East Gate. So ito yung itsura niya. Let's go! So guys, dito sa East Gate, dito sa Fushimi Station, meron mga bars, napakadami. Mga restaurants, tapos mga bilihan ng damit. Ito, tingin nyo, Kahu Highball. May nagbebenta ng highball dyan. So basically, random shop, underground shopping mall. To, ganun yung vibe. Ayan o, ganyan yung binibigay niya guys na vibe. Parang feeling ko walang lift dito. So guys, ayan. Binuhat natin from here. Napakataas. From there, dire-diretso lang. Then left later. So guys, so few minutes lang ng walk. Malapit siya doon sa Fushimi Station, pero pwede din siyang lakaran papunta at galing sa Sakae Station. Alam nyo kung ano yung nami-miss natin dito sa Japan ngayon? Yung mga bowl nila, yung Yoshinoya, Sukiya, Yakiniku like. Yung mga food nila dito na super simple lang, pero masarap at nakakabusog. Okay, so liliko here. Travel Lodge. Wala pa tayo nakikita. Dito ba? O isa pa. Grabe, ang tahimik dito. Tahimik dito sa Nagoya, guys. Okay, hindi pa dito. Pangatlong kanto pala. Hanggang ngayon, guys, nabibingi pa din ako. Like nakailang lulo na ako, tas hiccup. Di ba ganun usually kapag nasa aeroplano, yung ganyan? Pero ang lala na ngayon. So yun nga pala, if ever kung first time yung ilan sa inyo na magta-travel, ang masasuggest ko kapag kaganito is maghikap kayo ng ilang beses, mawala yan. Like ganon, and also lumulun lang kayo ng lumulun. We're here! Ayan na! Welcome sa Travel Lodge Nagoya Sakae! And alam nyo guys, share ko lang, dito po, nung nagre-research tayo and nung nag-check tayo ng mga hotels, isa ito talaga sa may maganda na nagustuhan natin yung interior, at the same time yung exterior, at the same time yung location.
And at the same time, yung budget din. Knowing na nasa Japan, mura na siya guys, and nasa prime location. So sabi ko, okay, this is the perfect hotel for us. And aside from that, ilalagay ko dito yung mga hotels na kino-consider natin. Yung Coco Hotel, tapos ano pa ba yung mga iba? Yung APA Hotel, lalagay ko dyan. If ever, kung hindi nyo gusto to at some point, somehow is pwede po na ang gawin nyo is i-check nyo naman yung mga hotel na to. Again, okay? Kayo bahala. Pero yan yung mga ina-eye natin. And dito tayo nag-land. Let's go in! Alam nyo guys, ang bango ng air freshener nila dito. Like literally. And also, tignan nyo, ang daming tao. Ang dami nag-check-in. Kasi ang ganda niya eh. Tapos yung reviews, ang ganda din. Isa to sa merong magandang reviews online na nakita natin. Though, check nyo din sa Google Reviews if you want. Tignan nyo, may money exchange sila dito. And again, ang mas mai-recommend ko, mag-withdraw kayo via GCash. Ayun, Philippines, PHP pwede. So guys, ayun, nakapag-check-in na tayo. So sa 12th floor tayo. Ayan, 1209 yung room. And dito, hindi tayo nag-deposit. Like yung security deposit, walang ganung binayaran. Though, ang aga pala ng check-out nila, no? Yung check-out is 10 a.m. Then if ever kung mag-extend kayo, per hour is 1,500 yen. Ayan, hanapin natin. Ang ganda naman ng hallway. Ang liwanag. Saan tayo? Dito yung ating room, 1209. Ayan. This one. Blind room tour. Guys, ang ganda ng room natin. Pero maliit lang siya ha. Like, good for 1 pax lang talaga. And, ayan papakita ko. Ito yung itsura ng room. And yung layout niya, is pa L shape. Ayan, pa L shape siya. And dito, bubungat agad sa inyo yung air purifier, yung luggage rack. Tapos, ayan, meron diyang hanger. And also, meron ditong fabric and room freshener. So, ayan yung sabitan if ever, kapag may coat-coat kayo. Then, dito sa side na to, tanan! Meron ditong full-length mirror. Ayan. Then, meron diyang extra socket. So, yun. Pasok tayo dito. Ayun yung tower nila. Pupunta din tayo dyan. Tanananan. Ay, ito yung toilet. Yung toilet nila walang bathtub. First time nating like to be honest, real talk, first time nating mag-hotel sa Japan na walang bathtub. Like literally, first time talaga siya. Pero okay lang yun. Maganda is, yung toilet is may Japan technology pa din. May bidet siya. Ayan pang sanitary napkin. And also this one is tissue of course. Ayan, meron dyan pa sink. And ito meron dito mirror. Tapos dito sa side na to is meron pintuan. Syempre, hindi magiging messy dahil sarado. Tapos ito yung TV. Smart TV ba siya? Ay, Smart TV kasi may Netflix. Oh. Smart TV. Ayan. Okay na okay siya. And ayan, how to access hotel wifi. Ayan, may ganyan. So, hotel guest, internet browser, hotel guest, tas room number, and last name. Ganun siya. So, dito sa side na to, is meron dyang upuan, of course. Tapos, meron mini fridge, safety deposit box, trash bin, cup, ayan, kapag gusto nating uminom ng kape. And also, meron ditong maliit na mirror, ayan, pa-tissue. Tapos, ito, pwede yung isara, pwedeng buksan. Tapos, ito po ang bed. Ayan, ganun lang. Ayun na, good for 1 lang talaga siya. Tapos mayroon pa dyan mga extra patungan. And ang kinaganda dito, mayroon ding switch dito, may orasan, tapos saksakan, plus USB port if ever. Pwede din tayo mag-charge dyan. Nagaganon pala. Nagaganon naman pala siya. So, pwede din kayo dito maglagay ng kung gusto nyo, ng maleta. Kasi may ganito siya, kung gusto nyo lang naman. Ayan siya. Or pwede dito yung itayo. Ganda ng layout Tapos, buksan na natin ang bintana. Tanananan! Ayan siya. Ito po ang bintana natin. Di ba ang ganda? Grabe, ang taas natin, no? Tingnan nyo. Ayan. Welcome to Nagoya, guys! Oh, di ba? Parang intro-intro lang, pero hindi natin intro yun. Okay. Ayan. So, magre-rest lang tayo today. Mag-chill-chill lang tayo. Then, sasama ko lang kayo sa pagkain lang natin ng ating meal here dahil meron tayong mga gagawing work pa mamaya, okay? Sana naman malamig ang aircon. Ayan, naka-aircon siya. So, itodo natin to. Hindi, gusto ko todo. Ayan, todo. Babaan natin ang temperatura. Ayan. O, diba? Okay siya. Ano ka na sa akin? Plus points ka na sa akin kasi hindi naka-centralized na heater lang ang ganyang lalabas. So, okay na okay siya.
Approve to, approve. Guys, so alam nyo, chinecheck natin yung bilis ng internet. So, okay siya. Tignan nyo. Oh, 81 Mbps. Okay na okay po to sa mga nag-work from home, magda-download, mag-a-upload, ganyan. Very helpful yung internet nila. Like, literally, kasi because tayo, ang ginagawa natin, nag-a-upload tayo ng large files para kapag ka nagpapa-edit tayo ng vlog. Super bilis nito, ha? Super helpful niya. Tignan nyo, yung download 81.5 Mbps, yung upload is 90.8. So kung yun yung concern nyo, approve din po yung Wi-Fi connection speed dito. Ngayon, kumain na tayo ng ating early dinner. Actually, anong oras pa lang? So 5 o'clock pa lang. So parang late lunch, early dinner siya. And ito po yung building ng Travelodge. Actually, nakikita from here yung hotel room natin kasi iniwan natin nakabukas yung bintana. Ang ganda ng location na. Tingnan nyo, mayroong Lawson na katabi. And dun sa side doon, mayroong Family Mart. So, ang pupuntahan natin ngayon, isang Matsuya. Sabi ko sa inyo kanina, di ba, Yoshinoya, Sukiya, ganyan. Pero I have decided, mag-Matsuya na lang tayo for a change naman. Then, alam nyo, yung area dito, ang dami guys. Ang daming mga kainan pag dinire-diretso yan. And nakikita na dito yung tower. Can you see it? From here? Yung lamig dito, sakto lang siya. Like, parang nga lang yung sa Myanmar tayo, dun sa Pinolwin. So, 15 degrees Celsius, oh. Yan. Lapit na tayo guys sa Matsuya. Walking distance lang siya. And alam nyo, parang na-observe ko, dito sa paligid ng hotel natin, merong karamihan mga bar. Like, tahimik pa naman sila. And alam nyo yung bar na KTV bar, ganun yung vibe. Grabe, ang tahimik naman dito. Di ako sanay, wala man lang humihiyaw. Ba't naman humihiyaw, Ayman? Ang ibig sabihin yung ano, yung maingay na mga tugtog, wala man lang tayo naririnig. Parang nakakabingi yung katahimikan. Dito tayo kakain ng ating early dinner sa Matsuya. Yan siya. So basically, ito yung menu. O, di ba, mga bowl-bowl. Kaya yung parang gusto kong kainin natin ngayon. Meron din mga curry-curry, ganyan. Mga beef. Teka, hindi ko mabasa kasi. Anuhin natin yung may English. Open. So, order tayo. Language, English, eat in. Ayan na, yung mga food here. So, beef bowl, 1,070 yung ganyan. Kung gusto niyo yung beef curry with simmered beef, 1,050. Cheese tomato, hamburg steak meal, and pork soup, 1,350. So, guys, ito yung order natin. Cheese tomato hamburg steak meal. So, ayun siya. Meron siyang kasama soup, salad, and rice. So, guys, yung itsura dito. Ibang setup siya ng Matsuya actually. Yung para siya naka-bar type, ganun. So, ito may mga condiments here. Yakiniku sauce, 7 spice, soy sauce, dressing. Grabe, gutom na gutom tayo. So, totoo lang. Kasi, wala pa tayong kain. Oo. Tapos, puyat din tayo. Kaya, magre-rest na muna tayo ngayon. Rest muna siguro tayo. Tapos, mamayang gabi ko na lang ayusin yung mga need nating ayusin. May mga pending pa tayong kailangan i-upload. Content creator things. Kaya if ever, kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating TikTok account, feel free to do so. Ilalagay ko dito yung mga social media handles natin. So, kasi para dun para dun yung trabaho natin. Okay, that's sweet. Tignan nyo guys, ito ang ating food. So, meron tayong salad dyan. Also, meron tayong soup. And ito, yung tomato hamburg. Then rice. Yan. 1,180. Lahat yan. And meron tayong only water here. Okay siya guys, so hamburg. Maasim nga lang. First time kasi natin matikman yun. Hindi natin siya tinitikman before. Sabi ko lang na ganun. Parang gusto ko ng parang burger steak yung atake ganun. Pero hindi siya ganun. Pero hamburg siya, pero more like parang may spaghetti sauce na ganun. Tomato sauce yan. Tapos na tayong kumain guys, and so far busog na busog tayo ngayon, and nag-enjoy tayo, satisfied tayo, like 10 out of 10 sa food. And usually naman lahat ng pagkain sa Matsuya, sa Sukiya, and also sa Yoshinoya, and even sa Yakiniku like. Tapos yung isa pa Koko Ichibanya. Oo, yun, masasarap naman siya, budget meal siya, like guys, if ever kung hindi kayo pa ready mag-splurge sa mga food, yun yung mga perfect options nyo dito sa Japan. May mga vloggers guys tayo na nadaanan doon. Ayun sila. So grabe, ang mga vloggers pala dito sa Japan guys, napakadaming mga cameraman.
O baka sikat yun na vlogger, no? Andito ngayon tayo sa 7-Eleven para bumili at mag-stock ng ating mga needs here. And namiss ko yung vitamins dito, guys. Bili tayo. Ayan, nasa bungad agad. Ito ang kanilang mahiwagang vitamins. Bili nga tayo. Ba't mas mura yung orange? So, check tayo, guys. Kaya meron sila dito mga uso, yung pistachio, ganun. Or puro matcha pa rin sila. Let's check. Wala sila, guys. Ay, parang okay itong matcha cookie. Though parang mahal. Matcha cookie, 148 yen, ah. Ito mga chichiri. Ito guys, so meron sila na favorite natin na Burley, 397 yen. Tapos ito, Dubai Chocolate Ice Cream. Ito yung nag-iisang nakita kong Dubai Chocolate here. 388 yen naman. We're back na dito sa ating hotel room and madilim na po. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung labas. And nakaupo tayo ngayon dito sa upuan na pinakita ko sa inyo kanina. Ang ganda ng room natin. Natutuwa ako kasi meron tayong parang upuan na ganito. Natitingin lang tayo sa bintana, ganyan. Magmo-moment kung gusto natin. So, before tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano tong hotel room natin. So, pwede nyo po ito makuha for as low as 2,700 pesos per night. So, I think for 1 pax lang to, hindi ata dito pwedeng maglalawahan kasi guys, ang payat-payat lang ng bed o single bed lang talaga. So, perfect siya for solo traveler and I think pwede din siyang, kung meron kayong kasama, maghiwa-hiwalay na lang kayo. Kasi ang mura ng 2,700 ha. And, yung ate kasi, hindi talaga natin siya 2,700 nakuha, 2,745. Pero nung nag-check ako, like sa mga ibang dates, bumababa siya hanggang 2,700, okay? So, again, yun po, 2,700, pwede nyo itong makuha. Pero again, depende pa rin yan sa travel dates. Baka mamaya peak season kayo magpunta dito, mga spring, autumn, or yung summer, hindi yan peak season eh. So, check nyo na lang. So, kung gusto nyo po mag-book nito, ilalagay ko po yung link sa description para pwedeng-pwede nyo makuha at mapuntahan nyo na agad directly yung mismong page ng hotel. Okay? So, yan. Mag-book lang kayo. And, bahala na kayo kung gaano kadami and kung gaano kadaming room or kung gaano kahaba. Pero, I highly suggest this one kasi mura siya. Okay? So, yung experience naman natin from Metro Manila going here sa Travelodge Nagoya sa Kae mismo. Okay? So, pagpasok sa check-in, super dali. Alam nyo, so far, wala talagang kahirap-hirap kapag ang check-in natin is sa Terminal 1. Super favorite ko talaga yung Terminal 1, guys, because of hindi ganun kadami at kahabang pila. So, binigay lang natin passport natin. And again, dalawa yung passport natin pinapresent kapag nagpupunta tayo ng Japan. Because of yung visa natin, nasa old passport, then yung new passport naman natin yung valid para tatakan nila, di ba? So, ganun siya. Then, yung Philippine Travel Tax, hindi tayo nagbayad kasi kadarating nga lang natin kahapon. And after nun, sa immigration, nakilala nga tayo ng, immigration officer na dalawang babae. Tapos yun, tuwa ako na panood nila yung vlogs natin. Hindi ko alam kung sa TikTok sila nanonood or sa YouTube eh. Basta yun. And shout out kay Sir Christian Dale. Ayan, nakasabay natin siya sa immigration. And after nun, yung immigration, may tinanong ba? Walang tinanong eh. Oo. May tinanong ba? Ayun, kung kailan babalik. Yun lang ang tinanong sa atin. Then after nun, wala na. Nakalabas na tayo doon. Tapos nag-pags lang tayo. Again, fully book yung original or main branch. Kaya ngayon, doon tayo sa second location nila or yung extension nila. Tapos, yun, on time, super smooth ng experience natin sa PAL. Pagdating natin sa Chubu Airport, guys, super bilis. Like, paglabas natin ng tube, andun na agad tayo sa immigration. Then, sa immigration, hinanap yung old passport natin. And, after nun, okay na. Pinesend ko pa pala yung Visit Japan website na QR code. Then, kinuha natin yung maleta. Tapos, pagkuha natin ng maleta, is pinaresend ko ulit yung natin, yung QR code natin. Tapos, after nun, dire-diretso na sa arrivals hall. Nagpunta muna tayo ng Flight of Dreams. Guys, take note. Puntahan yung Flight of Dreams bago kayo umalis sa airport ha, para masulit yung experience nyo. Then after ng Flight of Dreams is sumakay na tayo sa may Tatsu line going dito sa Nagoya Station. Then from Nagoya Station, sumakay tayo ng Yellow Line papunta dito sa Fujima Station. So super dali lang ng experience natin. And hindi ako nagsisisi dito sa kinuha natin. Super nagustuhan ko siya. And malamig dito sa Nagoya ngayon. Ngayon po ay 6:23 in the evening and
12 degrees Celsius. So, I like it. I like it so much. And tomorrow, magsisimula na tayo ng exploration natin dito sa city. If ever kung meron kayong tanong at katanungan pa sa Nagoya trip at kung meron kayong potential trip sa Japan, please, i-drop nyo lang sa comment section. And yun, sasagutin ko siya as long as hindi tayo busy. And also, pwede nyo din ako i-follow sa mga ibang social media platforms natin. Ilalagay ko dito sa screen para pwede nyo ako ma-PM ng directly kung gusto nyo i-PM ako. Okay? So again, maraming salamat po. At mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil malapit na tayo mag 91,000 subscribers! Again, ayaw na gusto to. So, abangan nyo pa ang mga susunod nating vlogs dito sa Japan. So, yun lang. Thanks! Wait lang guys, napangako ko pala sa inyo to na i-review natin itong Dubai chocolate nila. So wait, ipang-sapon natin itong itong cup dito kasi baka mamaya biglang tumulo-tulo. Godiva brand. Godiva Dubai chocolate ice cream. Teka lang. Lalasahan ko muna mabuti ha. Okay guys, i-rate ko na siya sa inyo. Ang rate natin dito is 7.5 out of 10. Bakit? Lasang chocolate lang. Wala tayong nahalasang pistachio. Kaya nga tayo umorder para sa pistachio. Pero lasang chocolate lang. Mas nangingibabaw nga yung chocolate eh. Yung yung labas. Yung loob sakto lang. So if ever, kung gusto nyo tumilan, manage your expectation. Okay, yun lang. Bye-bye.